May gabi sa tanan. Welcome sa itong panimbahon karong Sunday night. Karon umpisa na itong panimbahon pinag sa pagkanta ato ni pagkantahon Wonderful Grace of Jesus. Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power, making him God's dear child. Purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Let's go to God in prayer. Ipiyaw matay dukhang ulo. Let us pray. Father in heaven, I pray that you'd bless service karon na gabi, Ginoo. We're asking you na gamiton mo na siya, Lord God, nga makatabang, Ginoo, sa matag tawo nga maminaw ug maglantaw ni ani. We're praying, Lord, na ikaw, Ginoo, mag-prepare sa mong hearts ug mag-open sa mong hearts, Ginoo, sa pagdawat sa mga pulong. Give us wisdom, give us also understanding from above. And Lord God, help us nga namin ma-learn, Ginoo, a principle, maybe a thought, Ginoo, na magtabang sa mga the rest sa mga kinabuhi. I pray, Lord God, it should be with our people right now. I pray to encourage every member, Ginoo. Kung na may mga member na mo, Lord God, nga nag-struggle, nag-alisod karon, I pray, Lord, that you be with them. I pray that you take care of them, Ginoo. And I pray that you'd show your mighty hand, Ginoo, nga magalihok sila nga kinabuhi. Bless the singing, bless the special, and bless the preaching of thy word. Be with thy preacher, O God. Give him wisdom and fill him with your power. In Jesus' name, amen. At this time, ginahangin ako si Brother Davey magbalik diri to lead us another song. And after this, natay special. And Brother Ronald Alongat is gonna speak for us para sa tuwang Sunday night service. Brother Davey? Mayang gabi ulit. Ano na ba ang taon sa nindot na kalantaon? Constantly abiding. Padayon jud nag-abide si Jesus Christ atong kinabuhi. Constantly abiding. There's a peace in
abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seemed to sing of a Savior and King when He sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turns to day. Blessed Jesus, how glorious thou art, constantly abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on His footstool I roam. But He's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave
Mayong gabi sa tanan. Salamat sa kaning gayon nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo ug diya sa inyong mga balay ug abre sa inyong Bible in Matthew chapter 16 verse number 13 hangtod 19. Matthew 16 verse 13 hangtod sa 19. So ang Bible nagaingon diri in Matthew 16 verse 13 to 19, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man?" And he said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Nanay sa ka-verse diya nga gusto nako nga fokusan nato kadali kaning question ni Jesus Christ kay Peter. So ingon niya diri, he saith unto them, But who say ye that I am? Nangutan sa kay Peter, para sa inyo ha, kinsa ako. Then si Peter nagtubag, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Let us pray. Lord, salamat sa karon nga higayon nga gihatag nimo sa amua, nga kami Lord makapaminaw sa imong pulong. Ako nagaampo Lord nga gamita ang imong pulong nga makatabang sa amua, nga mas mailahan ka Lord namo sa amon na kinabuhi, and the more nga mailahan ka namo, the more nga kami Ginoo mga lagad diya kanimo, the more nga kami Lord maging faithful diya kanimo. Og Lord, kung may naaman sa karon nga gabi nga maglantaw aning ang program nga wala pa na save, tabangi siya Lord nga saligan ka, dawaton ka bilang personal niya nga Savior. Ikaw magabless sa kaninga time, kana kung ginaampo, ginapasalamatan in Jesus name. Amen. So maigsoon kung makita nato sa kaninga passage na ay conversation si Jesus Christ sa iyang mga disciple. O makita nato diri nga ang nagatubag usually si Peter pag naay mga pangutana si Jesus Christ. So nangutana siya sa iyang mga disciple, ana siya, paano ba ko nailhan sa mga tao? Then ang mga disciple niya nagtubag sa iya nga ang uban ginaila siya bilang si John the Baptist. Ang uban ginaila siya nga si Jeremiah. Ang uban ginaila siya nga isa sa mga propeta. Okay? Pagkahuman nangutana siya diri, ana siya, pero para sa inyo ha, kinsa ako. So nindot kay siya nga pangutana igsuon para sa tanan nga mga Kristiyanon. Kinsa ba si Jesus Christ sa akuha? Kinsa ba si Jesus Christ sa imuha? Then si Peter nagtubag diri, Thou art the Christ, the Son of the living God. So the title sang akon nga message karon nga gabi, Who is Jesus to me? Who is Jesus to me? Mga igsuon, sa panahon ni Jesus Christ, naay daghan nga mga tao nga nakaila sa iyaha. Pero dili tanan nga mga tao nag-follow sa iyaha. So we know nga naaray pipila ka mga tao nga nag-follow sa kay Jesus Christ. Ang uban, gikalagutan siya. Ang uban, nagsilo sa iyaha. Ang uban, nag-reject sa iyaha. O ang uban, nag-persecute sa iyaha. Nga nga ingani man ang attitude sa katong mga tao sa iya nga panahon. Isa sa mga reason kay tungod dili sakto ang pagkakilala nila sa kay Jesus Christ. Pero kung makita nato og sasama sa karon nga panahon, naay mga tao nga mag-serve sa Ginoo, naay mga tao nga dili mga lagad sa Ginoo kay tungod dili mao ang pag-ila nila sa kay Jesus Christ. Pero kung makita nato ngano nga kaning mga disciples
Ngano kaning mga apostles, ngano nga nag-follow man sila sa kay Jesus Christ. Ngano nga niabot sa point sang ilang nga kinabuhi nga willing sila nga ihatag ang ilang kinabuhi, willing sila nga mamatay for Christ's sake. Isa sa mga reason kay tungod sa ilang personal nga knowledge kay Jesus Christ. Kung paano nila nailhan si Jesus Christ. Na ako'y statement nga ihatag diri, our action reveals what we truly believe. Our action reveals what we truly believe. Naay mga tao nga dili faithful sa Ginoo. Naay mga tao nga dili mo basa og Biblia. Naay mga tao nga dili mo ampo. Naay mga tao nga dili mga lagad sa Dios. Our action reveals what we truly believe. Naapoy mga tao nga makita nato nga di try nga mga buhi nga limpyo, di try nga mag-serve diya sa Ginoo, gitry nila nga mga lagad diya sa Ginoo. Our action reveals what we truly believe. Mangutana ko sa imuha, who is Jesus to you? Who is Jesus to me? Kung paunsa nato nailhan si Jesus Christ, makita na siya sa aton nga kinabuhi. Remember, si Apostle Paul, bago siya na-save, ang pangalan niya si Saul. Okay? So katong time nga wala pa na-save si Paul, nga dati Saul, unsay action niya towards sa kay Jesus Christ. Diba? Gi-persecute niya ang mga Christian. Tungod sa kay Apostle Paul, naidaghan yung mga Christian nga gipriso, naidaghan yung mga Christian nga namatay tungod sa kay Apostle Paul, tungod kay Saul. Diba? Ginatry niya nga i-persecute ang mga Christian. Ma-consider nato as si Saul is against sa kay Jesus Christ. Kay tungod, wala niya pag-ayo na ilhan si Kristo. But in Acts chapter 9, naay nahitabo. Og mauni siya ang time nga ginailan nato nga na-save si Saul. Sa katong time nga moadto siya sa usa ka lugar aron nga dakpon ang mga Kristohanon, nagpakita sa iyaha si Jesus Christ. Pagkahuman una niya nga pangutana sa kay Jesus Christ, who art thou, Lord? Nangutana siya, who art thou, Lord? Nga si Jesus Christ nagpaila sa iya, I am Jesus whom thou persecutest. Og sa kato nga time na ilhan niya nga si Jesus Christ ang anak sang Dios, na ilhan niya nga si Jesus Christ ang Savior, then na ilhan niya kung kinsa gyud si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Sang time nga nagkaroon og right knowledge si Paul as si Saul sa kay Jesus Christ, na save siya. Kabalo mo sa giingon niya dayon, human nga na save siya, nagana siya, who art thou, Lord? The second question na giingon niya, Lord, what will thou have me to do? Nangutana sa Lord, unsay gusto nimo nga buhaton nato. Then sukad ato na change ang kinabuhi ni Saul. Sa katong time nga dati gina-persecute niya ang mga Christian, now karon nahimo na si Paul nga naga-exhort sa mga Christian, nagatabang sa mga Christian. Dati anti-Christ siya, karon si Paul willing siya nga mamatay for Jesus' sake. Nga naman, kay tungod na change ang iyang pagtuo diha kay Jesus Christ. Our action reveals what we truly believe. Mga igsuon, kamusta ang imong action? Kamusta ang imong nga pagpangalagad sa Ginoo? Amen? So ang pangutana nako diri, who is Jesus to me? And who is Jesus to you? Una sa tanan, gusto na ko nga i-share sa inyo kung kinsa si Jesus Christ sa ako niya kinabuhi. And I believe, ing ana gyapon siya sa inyo Who is Jesus to me? Number one, He is my Creator. He is my Creator. Open your Bible in John chapter 1, verse number 3. In John chapter 1, verse number 3, makita nato dari nga si Jesus Christ siya ang aton nga Creator. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made.
Mga igsuon, gipaklaro sang Biblia nga walay butang nga nahimo, walay bukid, walay mga star, moon, sun, walay mga hayop sa dagat, walay mga bagay nga makita nimo, wala ka o wala ko kung dili tungod sa kay Jesus Christ. Amen? So kung makita nato ang Bible nagatudlo diri, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So dili ta ma-confuse ani. In Genesis chapter number 1, ang Bible nagaingon, in the beginning, God created the heaven and the earth. So dili ta ma-confuse nga sa Genesis ang Bible nagaingon that God created the heaven and the earth, then makita nato diri in verse number 3 that Jesus Christ is our creator. Now always remember, ang Bible nagatudlo sa Trinity. There is one God. There is one God nga gi-reveal niya ang iyang kaugalingon in three person: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then kumubalik ka sa creation, makita nimo that the Father, that the Son, and also the Holy Spirit is working together sa time sa creation. So ang Bible nagaingon that Jesus Christ is our Creator. Why? Makita nato da ingon sa Bible in verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mga igsoon, ang Biblia nagatudlo that Jesus Christ is God. Naay daghan nga mga verses nga makita nato nga si Kristo, ang Bible nagatudlo nga si Kristo Dios. Now, He is our Creator. O kabalo ba ka kung nailhan nato nga si Jesus Christ ang ato niya Creator, dapat mag-change na siya sa ato niya kinabuhi. Dapat maghatag na siya sa atuas ang ginatawag nga right purpose sa aton nga kinabuhi. Unsa day ang purpose? Ngano nga gi-create kita sang Ginoo? Open your Bible. Revelation chapter 4 verse number 11. Revelation chapter number 4 verse number 11. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri in Revelation chapter 4 verse number 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So ang pulong sa Ginoo nagaingon diri nga ang aton nga Dios, si Jesus Christ, angayan ra siya nga makadawat og pasidungog. Amen? Angayan ra siya nga makadawat sang tanan nga himaya. And by the way, wala gina-share sang Dios ang iyang glory. So we better bilang mga creature gibuhat sa Dios, buhaton nato ang tanan dili para kita ang mag-glorify. Kung maayo ka magkanta ka dili para sa imuha nga glory. Kung bright ka, ayaw kwaa ang glory para sa imong kaugalingon. Ang Bible nagaingon that all glory belongs to God. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, whether therefore you eat or drink, and whatsoever you do, do all to the glory of God. Unya ingon niya dire, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Mga igsuon, naata diri sa kalibutan, dili para mga buhi, para sa aton nga kaugalingon. Amen? Naata diri sa kalibutan, dili para lipayon ang aton nga kaugalingon. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri nga naata diri sa kalibutan aron nga maghatag kita og kalipay, aron nga maghatag kita og himaya, aron nga ang aton nga kinabuhi magahatag og pleasure diha sa Ginoo. Kamusta ka karon igsuon? Para kay kinsa ka nagapangabuhi? I hope karon nga buntag kung nailhan nimo si Jesus Christ bilang creator nimo, mga buhi ka to honor and to glorify Him. But sad to say, makita nato sa may Romans chapter 1 verse number 25, mauni siya ang ma-observe nato sa daghan nga mga tao. And I hope nga dili ka isa sa kani nga mga tao.
In Romans chapter 1, verse number 25, ang pulong sa Ginoo nagaingon dere, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kabalo ba mo unsay gibuhat sa mga tao karon? Mas gi-worship nila ang creation. Mas gi-worship nila ang creature more than the Creator. Mas gina-worship nila sometimes ang ilahang fame. Mas gina-worship nila sometimes ang ilahang mga possession. Mas gina-worship nila sometimes ang ilang kaugalingon. Ingon sang Bible, they worship the creatures more than the Creator. So karon nga gabi na sabtan nato diri, ang Bible nagatudlo that Jesus Christ is our Creator. Kabalo ba ka igsuon? Every day sa ato niya kinabuhi. Every day sa ato niya kinabuhi, we need to worship God and also we need to serve God kay tungod mauna siya ang pinaka-purpose niya sa ato niya kinabuhi. Amen? To glorify Him and also to honor Him. Who is Jesus to me? He is my Creator. Og tungod nga siya ang ako nga Creator, I will worship Him and also I will serve Him. Number 2, Matthew chapter 12, verse number 36. Who is Jesus to me? Matthew chapter 12, verse number 36. Ang pulong sang Ginoo nagaingon dere, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. But I say unto thee that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Who is Jesus to me? Jesus is my judge. Muabot ang panahon, Jesus is my judge. Og muabot ang panahon nga muatubang ko sa Dios. Og maghatag kog account sang akon nga kaugalingon unsay gibuhat nako, unsay giistorya nako, ug unsay gihuna-huna nako, or paunsa nako gipagamit ang akon nga kaugalingon diha kaniya. Jesus Christ is my judge. But you know what, igsuon? Ang Bible nagatudlo nga naay duwa ka klase nga judgment. Og dapat dili ta ma-confuse ani. Naay duwa ka klase nga judgment para sa duwa ka klase nga tao. So duwa ka judgment ang mahitabo. Number 1, the white throne judgment. And number 2, the judgment seat of Christ. Now makita nato sa may Revelation chapter 20, verse number 11, una sa tanan, ang white throne judgment. Kinsa ba ang tao nga moadto diri sa white throne judgment? So, abriyan na to diri in Revelation chapter 20, verse number 11. Revelation chapter 20, verse number 11. Ang pulong sa Ginoo diri nagaingon, and I saw a great white throne, and in him that sat on it, from whose face of the earth the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those books, things were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. White throne judgment. Kinsay mga tao nga moadto diri sa white throne judgment? Ang Bible nagapaklaro nga ang tanan nga mga tao nga nakadawat sa kay Jesus Christ silang heart,
bilang personal nila nga Savior. Tanan nga tao nga naay personal nga relationship sa kay Kristo, na saved sila, na born again sila. Ingon sang Bible nga ang tanan nga mga tao nga na saved, they will not be condemned. Dili sila, ingon sang Bible nga, dili sila i-condemn. Dili sila muadto sa kaning judgment. Kinsay mga tao nga muadto diri sa judgment? Mauning mga tao nga wala na saved. Mauning mga tao nga walay personal nga relationship sa kay Jesus Christ. Mauning mga tao nga nag-reject sa kay Jesus Christ. Ingon sang Bible, small and greats. Naay mga hari nga naaanang judgment. Naay mga pobre nga naaana nga judgment. Naay mga ilado nga naaana nga judgment. Kinsa tong mga tao? Mga tao nga nag-reject sa kay Jesus Christ. O ingon sang Bible, they will be judged according to their works. And by the way, igsoon, kung mo-depend kita sa aton nga kaugalingon nga works, dili na siya maoy basihan para kita makaadto sa langit. So ang Bible nagaingon nga ang tanan nga mga tao nga wala na saved, muadto sila sa ginatawag nga white throne judgment. And I believe mao ni siyang judgment kung asa ma-determine kung unsay degree sang punishment sang tanan nga mga tao nga wala pa nakadawat sa kay Jesus Christ. You better fear that judgment day, the white throne judgment. Kung wala pa ka na save, you better come to Christ. You better receive Jesus Christ in your heart. Na kuya dunggan before, if you will, someday every knee will bow. Okay? If you bow today, you will receive Christ as your Savior. That's for salvation. But someday kung mubaw ka sa kaning nga time sa judgment, this is for condemnation. You better bow, you better humble yourselves karon nga adlaw o dawaton nimo si Christ imong heart bilang personal nimo nga Savior. Na ginatawag nga white throne judgment. Judgment para sa tanan nga mga tao nga wala nakadawat sa kay Jesus Christ. Now how about sa ginatawag nga judgment seat of Christ? 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ang pulong sang Ginoo diri nagaingon in 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kinsay mga tao nga naa sa judgment seat of Christ? Nahigsuon sa white throne judgment, tanan nga mga tao nga wala pa na save. I-determine ang degree sang ilahang punishment dito sa impyerno. Now, kinsa ding mga tao nga moatubang sa Ginoo sa judgment seat of Christ? Mao ni siya igsuon ang judgment para sa tanan nga mga believer, sa tanan nga mga Christian, sa tanan nga mga anak sang Dios. Kung ikaw anak sang Dios, moabot ang panahon nga moatubang ta sa Dios para i-judge kita kung unsay gibuhat nato. Dili for salvation, we're saved. Dili determined dito kung padulong batag langit or padulong tag impierno igsuon. We're saved. O dili na siya mawala. Ang Bible nagaingon niya, there's no condemnation sa katanan nga mga tao nga nakadawat kay Jesus Christ. Pero unsay mahitabo diri sa judgment seat of Christ? Mauning time kung asa maghatag kitag account sa Dios kung unsay gibuhat nato human kita maluwas, para ma-determine kung unsay reward nato sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So kani siya nga judgment, maghatag tag account unsa bay gibuhat nimo sa katong time nga na-save ka. Unsay gibuhat nimo after ka nga na-save. Sang na-save ba ka, nahimo ba ka nga faithful sa church? Sang na-save ba ka, nahimo ba ka nga faithful nga tigbasa sa Bible?
Sang na-save ba ka, nahimo ba ka nga faithful sa mga prayer life? Sang na-save ba ka, nahimo ba ka nga faithful sa paghatag sang gospel sa uban nga mga tao para ma-save sila? Paano nimo gigamit ang imong time? Paano nimo gigamit ang imong talent? Paano nimo gigamit ang imong treasure human nga ikaw na save? Naidaghan nga mga tao nga sa judgment seat of Christ maulawan sila. Nganuman kay tungod wala sila'y nabuhat para sa Ginoo, human sila masave. Mga igsuon, if you're not saved karon nga adlaw, why not come to Christ? Dawata si Christ imong heart bilang Savior. Siya ang Savior, siya ang way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. But kung saved na ka, why not? Sukad karon ang imong kinabuhi, ipagamit nimo diya sa Dios. Aron nga pagatubang nimo sa Ginoo, dili ka maulawan kay tungod nang alagad ka diya sa Ginoo. Jesus Christ is my judge. Ang ibig sabihin ana igsuon that every day sa ako na kinabuhi, I need to be careful kung paunsa nako ginagamit ang ako nya kaugalingon para diha sa Ginoo. Amen? My words, my thoughts, and also my action. Someday, I will be judged by my Savior, the Lord Jesus Christ. Who is Jesus to me? He is my Creator. Who is Jesus to me? He is my Judge. And also, He is my Savior. Open your Bible in Titus chapter 3. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri in Titus chapter number 3. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri in Titus chapter number 1 verse number 3. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, but hath in due time manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of my God and Savior. My God and Savior. Then also ang Bible nagaingon diri in verse number 4, to Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Makita nato diri in verse number 4, giingon diri that God is my Savior. And also makita nato in verse number 4 that Christ is our Savior. Wala ba ka nalibog, ana? Kung nagatuo ka sa Bible, dili ka malibog. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jesus is God, and also Jesus is our Savior. Makita po nato dira in 2 verse number 10. Ingon sa Bible dira, not purloining but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Verse 13, looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Our Savior, Jesus Christ. Who is Jesus to me? Jesus is my Savior. Mga igsuon, kabalo ba ka nga nung nga dili ko muadto sa impyerno? Tungod na ako'y Savior. Kabalo ba ka nga nung nga ikaw, paano ba ka ma-save? Paano ba ka dili mo adto sa impyerno? Kinahanglan nga si Jesus Christ mahimo nimo nga Savior. Ang pangutanan nako sa imo karon, nahimo daman nimo nga Savior si Jesus Christ? Mga igsoon, you know what? Jesus is my Savior. And because Jesus is my Savior, ginapasalamatan ako sa I'm thanking God every day that I am saved. I'm thanking God. I'm thanking the Lord Jesus Christ for saving my soul. Amen? Who is Jesus to me? He is my Creator. He is my Judge. And also, He is my Savior. And also, Jesus Christ is my Shepherd. Open your Bible in John chapter 10, verse number 14. In John chapter 10, verse number 14. Ang pulong sa Ginoo diri nagaingon in John chapter 10, verse number 14. John chapter 10, verse number 14. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, I am a good shepherd, and know my sheep, and known of mine. A good shepherd. So ang Bible nagaingon diri that the Lord is my
shepherd. Mga igsuon, Jesus Christ is my shepherd. Ang ibig sabihin ana igsuon, because Jesus Christ is my shepherd, He will protect me, He will provide for me, and also I will enjoy His presence all the day long sa akon nga kinabuhi. Dili ko kinahanglan nga magkabala ka every day because He will protect me. Dili ko kinahanglan mag-worry unsa may nagakahitabo sa kalibutan because He will provide for me. And also, ang presensya sa ginaingon sa Bible, in Thy presence is fullness of joy. Mga igsoon, if we realize that He is our Creator, why not serve Him? Why not worship Him? If we realize that Jesus Christ is our judge, why not we need to be careful kung unsa ang ginabuhat nato sa matag adlaw-adlaw nga tanan. And also Jesus Christ is our Savior. Dili ta mag-worry unsay mahitabo sa ato pag namatay ta tungod na atay Savior. And also Jesus is our shepherd. What a blessing nga mailhan nato kung kinsa si Kristo sa ato nga kinabuhi. And our knowledge of Him should cause us to serve Him, to worship Him, to honor Him, and to be faithful to Him. Who is Jesus to me? Who is Jesus to you? Our action reveals what we truly believe. Let us pray. Dear God, salamat Lord sa imo nga pulong. Lord, help us as a believer, Lord, to honor you, to serve you, and to trust you every day sa amon Lord nga kinabuhi. Lord, I pray nga kung may naaman, karon nga gabi nga wala pa na save, Lord, tabangin siya, nga saligan ka, dawaton ka, bilang personal nga Savior. Kaya akong ginapasalamatan, ginaampo in Jesus' name. Amen.